versikulo versikulo 1 hanggang Tabi ko. sige. Gawa chapter 3 verse 1 to 10. Andiyan na po ba kayo lahat? So, sige, ang sabi dito, verse 1. Ganito na lang, yung verse 1, ditong part. Yung verse 2, dito. Verse 3, dito ulit. Verse 4. Oh, okay ba? Oh, sige, verse 1, sige. 1, 2, 3, go. Now Peter and John were going up to the temple of the ninth hour of prayer. Verse 2. Verse 2 kayo. Ano? Sige, lakas nyo. Sige. Verse 2, Ayan. Now a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts. Verse 3. 1, 2, 3. When he saw Peter and John about to go into the temple, he began asking to receive. Verse 4. Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, Look at us. Verse 6. 6. Then Peter said, Silver or gold I do not have, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. 7. Eight. Sige, 8. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. 9. Sige, kayo na sa 9. Hanggang 10. They recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate called Beautiful. And they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Ayan, amen. Hindi, hanggang 10 lang. Pero, itong story na to is about dun sa lalaking lumpo na sabi nga dito, araw-araw dinadala dun sa templo para ano daw, mamalimos. So, itong lalaking to, ayon sa nabasa ko, 40 years na siyang lumpo. Or, mula nung ipinanganak siya, lumpo na siya. O kumbaga ano na siya, tawag doon inborn. So, araw-araw, dinadala siya sa templo para mamalimos. So, itong pag-aaralan natin is, meron akong 3 age na nakita dito sa lumpong to. Triple H yan. So, unang-una, yung hope o yung pag-asa ng lumpo. So, itong lumpo na to, akala niya yung pag-asa niya is nasa limos. Akala niya yung pag-asa niya is kung hindi siya makakapunta idadala sa templo, hindi siya mabubuhay. O kung hindi dahil sa mga taong nagbibigay sa kanya ng limos, wala siya pag-asa. Kasi ang lumpo talaga, wala ka nang gagawin di ba? Ano pa bang silbi ng lumpo, di ba? So, sabi pa dito, inborn. So, saan ka pupunta, di ba? Wala ka nang
hindi ka na magkakaroon ng magandang trabaho nun, di ba? So, lumpo ka nga eh. So, nung time na to, si Pedro at saka si Juan, naglalakad na papunta sa templo. Sabi dito, para daw manalangin eh. Then, nung nakita nila itong lumpo na to, binago nila yung yung pananaw yung buhay ng lumpong to eh. Yung pananaw ng lumpo na to, na ang pag-asa is nasa limos. So, sabi dun sa verse 6, yung part ng verses na yun, sabi, wala akong pilak o ginto, ngunit may iba akong ibibigay sa iyo. So, dun pa lang, parang si Peter, kumbaga in-excite niya yung lumpo eh. Sa una pa lang eh, di ba sabi? Sabi sa Tagalog kasi dito, tignan mo kami, di ba? So, may ganun pa nga yun eh. So, paano kayo pagkakasabi nyo? Tignan mo kami! Parang ganun nata yun eh. So, kumbaga, binigyan ng excite ni Peter itong lumpo na to kasi alam nyo, sa araw-araw na pamumuhay ng lumpo na to, kapag humihingi siya ng limos, nakayuko lang siya, tapos nakaganyan. Tapos bahala na tao kung bibigay, kung ilalapag o ihahagis sa kanya. So, ito, nagulat tong lumpo na to kasi, pinatingin ako na ito Parang siguro inisip-isip niya. Mukhang malaki-laki pang ibibigay sa akin Biglang pinasukan ni Peter ng ganito eh. Wala akong pilak o ginto. Ako, medyo, kang ibibigay sa akin ito, bahayad lupa ata Sabi, ngunit may iba akong ibibigay sa iyo. So, itong si Peter, in-excite niya yung lumpo. So, parang sa atin din, kay Lord, minsan kapag nag-expect tayo ng medyo maliit, talagang maliit lang din yung makukuha natin di ba? Kapag nag-expect tayo ng malaki, syempre, malaki yung marireceive natin. Same din dito sa lumpo na to. Same din sa atin na yung expectation, yung level ng expectation natin kapag bumaba yan, yung marireceive natin na blessing kay Lord, mababa din. Sa verse 6, di ba, yung pagkakasabi ni Peter doon na wala kaming ginto, wala kaming pilak, pero may iba kami ibibigay sa. So, si Lord, alam niyo yung expectation natin, kaya niya pang higitan eh. Siyempre kasi, lumpo to, nag-expect siya ng limos. So, nag-expect siya ng ginto or pilak. Pero ang binigay ni Peter, hindi daw, iba daw eh, di ba? So, sa atin mga nagna 90 days, di ba? Sa ating mga nanay, estudyante, yung expectation natin kay Lord, siyempre, unang-una yung mabago tayo sa 90 days. O pangalawa sa mga estudyante, makatapos. Pero, alam nyo, beyond pa doon yung kayang ibigay ng Lord. Amen. Beyond pa sa expectation natin, yung kayang ibigay ng Lord. So, ito yung hope na nasa lumpo na to, na binago ni Peter. So, ayun yung unang-una. Pangalawa is yung healing. Sabi dun sa verse 6 pa din. Ayan. Di ba sabi, wala akong pilak o ginto, ngunit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo ng taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. So, ayan. Rise up and walk, as sabi. So, doon pala instantly gumaling yung lumpo eh. Diba? So, alam nyo ba na etong lumpo na to, hindi lang siya naka-receive ng physical healing. Na-heal din yung lumpo na to is hindi lang sa physical. So, na-heal din siya mentally. Kasi akala ng lumpo, di ba nga, yung pag-asa niya, akala niya na andun sa mga pera, andun sa mga tao, andun sa mga limos, pero hindi. Na-heal din yung niya, yung pananaw niya sa buhay, na
nabago yung mindset niya sa yung pananaw niya sa buhay. So, sa atin, lahat talaga ng aspeto ng buhay natin dito, binabago o hinihil eh. Kung meron mang mga sugat, hinihil yan. So, laging naririnig ko sa mga cell group daw, sabi isa, kapag pumasok ka doon ng cell group, talagang papakailaman yung buhay mo eh. Nagtaka ako, ba't ganun, di ba? Nanahimik, buhay ko to yun, may papakailaman. So, nung katagalan nung naiintindihan ko yung cell group, kailangan talagang pakialaman yung buhay natin. Kailangan talagang baguhin. O kung meron mga sugat, kailangan talagang gamutin. Sa mga cell group, sa mga meetings, di ba? Kasi lagi nga sinasabi ni Pastor sa atin na hindi lang tayo dapat Sunday service lang uma-attend, di ba? Dalawa daw yan. O dalawa yan. Sunday service at saka cell group. So, doon pa lang, hinil na ng Lord yung lumpo eh. Hinil na yung lumpo sa pamamagitan ni Peter. So, alam nyo ba na hindi lang daig ng healing yung pilak o ginto o yung pera. Amen. Kasi maraming di ba? Maraming tao, maraming sakit. Maraming pera, pero marami pa rin sakit, di ba? Pero meron naman tao, kung wala namang pera, marami pa rin sakit. So, alam niyo po na kapag natagpuan natin yung totoong healing, hindi tayo magkakasakit. Amen. Ito. Alam niyo po si Peter sa mga disciples, 'di ba? Alam naman natin na siya yung pinaka-aggressive. So kaya ganitong magsalita tong si Peter 'di ba? Grabe magpagaling eh. Sabi, ano yun, sa pangalan ni Jesucristo, taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Lumpo nga eh. Pero itong si Peter, aggressive siya, di ba? Kumbaga, kung masabi na kung ano masabi niya basta yun yung gagawin niya. O gawin niya na yung gagawin niya, basta yun yung gagawin niya. Ganyan si Peter. Sobrang aggressive niyan. So, kaya ganyan yung mga words. Kasi si Peter yung nagsasalita nung time na to eh. Kaya ganyan yung mga words ni Peter kasi alam ni Peter kung ano yung kayang gawin ng Lord sa mga tao, sa mga may sakit. And alam niyo po, itong Acts chapter 3, kakatapos lang po ng nito eh, ng Pentecost Day. Talagang sobrang init ng spiritual life ni Peter, kaya ganyan siya magsalita. So, sa mga pagbabind natin o sa mga pagpapagali natin ng mga sakit, alam niyo po, napaka-importante ng kung paano tayo magsalita. Amen po ba 'yon? Kapag nagpapalayas po ba tayo ng mga bad spirit, paano po ba magsalita natin? Lumayas ka. Ganun ba? Nakikitaan ba tayo ng takot? Kapag nagpapagaling ba tayo, di ba? Masakit yung puso ka. Bumaling ka. Nag-aalanlangan eh. Ganun po ba? So hindi. May naalala akong istorya. Merong lalaki. Bumili siya ng aso. Anong tawag dun, pastor? Yung turuan na aso. Roti. Hindi. Rottweiler? Rottweiler ba yun? Rottweiler. Ayun, yung turuan aso. Yun. So, pinili niya talaga yung cute, yung mukhang nakakatawa talaga, yung masaya tignan. So, binili niya yung aso, bata pa lang. So, ayan, meron na siyang aso. Ang gusto naman ng may-ari, turuan siya. Kasi,
sinasabi niya sit down, nagja-jump eh. Sinabi niyang mag-jump, nagro-roll eh. So gusto ng aso, ay gusto ng may-ari ng may-ari na na-train yung aso. So ganito, sa madaling sabi, kumuha siya ng isang dalubhasa sa pagtitrain ng mga aso. Edi ayun, binigay niya din yung aso niya, lumipas yung ilang weeks, lumipas yung ilang buwan, taon, na-train yung aso. So ito na, nung binalik na nagtitrain yung professional trainer yung aso ng lalaking to, ito na. Sabi ng lalaki, nang bumili, sabi, jump. Alam mo yun, yung pag sinabi mong nadadalawang isip ka, ito na ba yan, aso? Jump nga. Hindi sumusunod. Mag-roll ka nga. Ayaw. Sabi ng may-ari, sir, hindi po ganyan. Ganito. Jump! Talagang tatalon di ba? Go! Diba? Play then! Talagang gaganon eh. So, ganun pala. So sa atin, kapag nagpapalayas tayo ng or nagpapagaling tayo, talagang, alam mo yun, galit na galit talaga. Halos tatalsik na yung laway mo sa di ba? Diba? Paano ba kayo magpalayas or magpagaling? Paano? Nakikiusap. Diyos ko! So, sa healing, napaka-importante ng kasi kung ano yung lumalabas sa bibig natin, yun naman ang puso natin di ba? So, ipakita natin na hindi tayo talunan or hindi tayo nag-aalinlangan. Amen ba? Amen. Amen. So, ayun yung healing. Pangalawa. Pangatlo, sabi dun sa verse ba yun? Verse 7 to 8, ako na lang po magbabasa. Hinawakan niya ang kanang kamay hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Doon lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templong kasama nila habang naglalakad at umulundag na nagpupuri sa Diyos. So, yung pangatlong H is yung happiness. Itong lumpo na to, he found the real happiness. Diba? Tingin nyo, kung i-imagine nyo yung ginagawa ng lumpo sabi naglalakad at paluksong nagpupuri sa Diyos Diba? Ano tsura nun, diba? Baka sabihin ng mga, ano nangyari sa'yo? Ikaw yung lumpo dun So, happiness. Alam niyo po, ang tao ngayon, konti na lang yung happiness nila So, salamat sa atin kasi alam niyo po yung source ng happiness natin is na kanino? Na kay Lord. So, alam niyo po, itong lumpo na to, kay Lord yung happiness niya And, paano po ba tayo maging happy? So, saya-saya ko. Itong lumpo na po to, nung pinagaling siya, sabi dito, sa verse 8, palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo kasama nila habang naglalakad at lumulundag na nagpupuri sa Diyos. So, inisip ko paano yung palukso tumayo Tumalon, tumayo. So, mula sa pagkakaupo niya, tumayo, di ba? Nung nakaraan, ginagawa ko po yun, ang hirap. As sakit sa ba? Alam ko ka muna. So, kakaiba. So, meron tayong kakaibang nagagawa sa pagiging masaya, sa pagiging, yung ligaya natin di ba? Kakaiba yung saya, kakaiba yung nangyayari sa atin. Amen po ba? Amen. So ba yun? So yun nga, happiness. Alam niyo po, saan na ba yun? Napakahalaga ng kasiyahan sa buhay ng tao. Alam niyo po, kapag
kahit minsan, kahit sabihin na natin masama minsan yung maging sobrang masaya, pero alam niyo po, kailangan natin maging masaya eh. Kailangan natin minsan sa buhay natin na tumatawa tayo. Kailangan din natin minsan sa buhay natin na ngumingiti tayo, di ba? Ngiti-ngiti din pag may time. Alam niyo po, etong lumpo na to, yung ligaya niya eh. This is for, di ba? From his birth, lumpo siya. And araw-araw dinadala siya sa templo para humingi ng limos. Pero itong day na to, hindi niya alam na ito na pala yung turning point niya para magbago o para makalakad. So, grabe yung nung ini-imagine ko, itong si Peter, talagang nagpapagaling talaga sila sa pangalan talaga ni Jesus eh. And gumagalaw sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. So, sa atin, hindi malayong mangyari sa atin to eh. Especially etong 90 days na talagang sinusubok yung kung paano natin ikilos yung buhay natin. Dito sinusubok talaga kung ano pa yung kayang baguhin, ano pa yung idadagdag sa buhay natin. Alam niyo po, yung mga unbeliever ngayon, yung mga tao ngayon, hindi na po nila makikita ang Jesus eh. Maliban na lang po na nasa atin si Jesus. Tayo po yung magpapakita ng Jesus sa kanila. Yung buhay po natin yung mag-i-speak. So yung unbeliever po ngayon o yung mga tao sa labas po ngayon, iba yung source ng happiness. Na maraming sakit, di ba? Wala pong pag-asa. So, people never find Jesus anywhere else but in our lives. Amen. So, ayun lang po yung tatlong H na nakita ko, yung hope, yung healing, and yung happiness. So, maraming salamat po at magandang umaga. Para natin ng first Peter. Okay. Application lang, no, yung aking parang nakita lang doon. Minsan naaawa tayo sa mga paralyzed physically. But in reality, spiritual paralyzed is being pinakamahirap na part ng buhay ng tao. Kanya minsan mas nakakaawa yung mga taong paralyzed sa spiritual nila because eternal yan. Possible na dadalhin yan ng mga tao hanggat hindi nila ma-meet si Jesus. Amen po ba doon? Kaya may mga tao sa loob ng church, hindi man sila beggar, hindi man sila nagbe-beg for physical needs, but in spiritual, nangangailangan sila ng healing. Kaya alam niyo po, kung meron nga dapat prayer yung sabi ni Peter na lumakad ka doon sa mga spiritual na paralisado. Kaya alam niyo po, pag-pray din natin yon bukod sa mga healing na kailangan ng mga physical na katawan ng ating mga kapatid. So, mas nakakaawa ang namamalimos at gusgusin sa spiritual kaysa sa physical. Dahil may pag-asang gumaling at makatagpo ng pag-asa, physically speaking, ang mga taong may sakit sa physical. But in spiritual, napakahirap ngayon magpagaling dahil may mga tao ngayon sarado ang kanilang spiritual na buhay. Ito po ba doon? At sa gagawin natin naman ulit ngayon at pananalangin, hoping na dala nyo yung subpena nyo. Dala nyo po ba? Yung mga papel nyo po. Si Kevin, di yung subpena ko, hindi po nakasok ha. Saan na yun? Sa kanyang prayerahan ako. Pakicheck nga yung papel nung katabi nyo kung may nadagdag na 5 prayer requests. Patagdag mo. Pag wala, bibigyan natin yan ng magandang blessing. Papadagdagan natin ng 500 prayer request. Hindi ko nasabihan itong kagabi, nakalimutan ko yung sabihan. 25 prayer requests per items. Sumulat.
So sa mga wala pang prayer request, sige po. Kaya Glenn, pakibigyan nga po ng mga blank paper itong mga to. Taas lang ng kamay nung wala. Bigyan sa... Sige po. Sayang naman yung moment na to, naka-attend kayo na wala kayong gagawin. Samantalayin niyo po ang bawat araw. Nako, sayang ang pagising niyo sa umaga. Okay na po, meron na po lahat. Sige, tayo po tayong lahat. Kung sa mga okay lang, sige, gawa lang kayo ng prayer request niyo. Sulat lang kayo. Wala kayong ballpen? Pairan niyo naman po ng ballpen sila. Sige, habang nagpe-pray kami, okay lang, gawa lang kayo. At least mga 5 prayer requests nyo. Lalo itong magte-take ng mga exam na to, itong mga estudyante, grabe, walang tulog pa yata itong mga to. Katuwa. Dahil... Ay, heart sila na... Ano ba po ballpen, no? Yeah.